Kayo dyan sa Saparin na nagpa-duty kayo ng mga tao na walang training, nirecruit mo kami galing sa Mindanao. Pinag-duty nyo ako ng walang training, kaya nabaril yung pa ako. At hoy, hindi akong tanga, kayo ang tanga. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Dizon. Galing po kayo ng Mindanao. Opo, sir. Walang training, agad kayong isinalang. Opo. Okay, at binigyan ng baril. Tuloy, nabaril nyo yung paa nyo. Tama nga yung sinabi mo na hindi ka tanga dahil nabaril mo yung paa mo, ng baril mo, na hawak-hawak. Kundi yung inyong agency dahil hindi ka man sinalang sa training. Pero matanong ko lang, paano mo pala nabaril yung paa mo? Ako sa entrance po ako. Okay. Yung pinsan ko sa exit. Habang nagpalitan sila ng kasi yung sa exit kasi pauwi na kasi turnover na sila. Okay. Naka-chamber yung baril. Okay. Tapos binigay niya sa akin kasi naka-chamber daw. Pinatayo ko sa misa. Okay. Tapos pagtayo ko, pinipress ko po yung lock, pumutok. Sabong nga yung misa, tapos natamaan pala yung pa ako. Yun nga, talagang hindi ka nga talagang trinain. Kung ikaw ay trinain, hindi sana nangyari yun. Dapat dinidisload mo muna, ina-unload mo yung nasa chamber or chinecheck mo muna. Bago mo kinakalikot yung barrel, you have to make sure kung mayroong bang bala sa chamber at habang chinecheck mo, nakatutok sa lupa at hindi nakatutok sa paa mo. Kaya nga, talagang wala kang training. Hindi ka nga tanga. Ang tanga talaga dyan, yung agency. Pinapabayaan ka na ng iyong agency at hindi ka man lang binibigyan ng tulong dyan sa iyong sugat. Opo, at sir. Sabi ko po ni Kernel po, yung may-ari. Retired o Retired service? po. Ano po sabi ni Kernel? Sabi ko nga, sir, magbali po ako ng pira. Sabi niya na pumunta ka sa opisina sa mga staff ko. Padala ko ng authorization ni Balatero. Sino po si Balatero, sir? Pinsan ko po. Bigay ko ng authorization, hindi binigyan. Bakit daw po? Araw-araw daw ako nagbali. Hindi naman totoo na araw-araw ako nagbali, sir. Tinanong ko din ng may-ari na, sir, bayad ba po yung araw ko? Kasi yung time na nangyari ng incident po, ka-duty po ako. Okay, anong sabi? Yung sabi naman, huwag mo akong tawagan kasi nasa ibang bansa po ako. Nandito pong record nila, sir. Ayaw niya magpa-istorbo kasi nasa ibang bansa. Magkano bang pasweldo sa ni Kernel? 12,000 lang po yung sa naka-duty po ko sa Pubay. At ilang oras ang duty? 12 oras po. May kasamang overtime pay? Wala? Wala po. Wala. Underpaid kayo. Bukod kay Kernel, sino pang nakausap mo? Sila Mamina, saka may dadadingang pinsan ko na sana daw hindi sa mukha na lang napumutok ang baril. Sino nagsabi niya? Sana sa mukha mo na napumutok yung baril? Opo. Kabastos naman yan. Sino nagsabi? Si Ma'am Aida daw po. Kaya po ako nagbali ng pera ni Ma'am Mina. Wala na po akong gamot. Hindi po ako binigyan. Tutulungan po namin kayo. Kami pong bahala. Ma'am Mariel, magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali rin, sir. Tauhan niyo po itong si Mr. Dizon. Yes, sir. Ba't naman ganun, ma'am? Ayaw niyo pong tulungan at meron pa hong nagsabi sa inyo dyan, si Miss Aida daw. Sana sa mukha niya lang niya tumama yung shotgun, hindi lang sa paa. Sir, Hindi na nga kayo natumulong, tapos naniinsulto pa kayo. Hindi actually, totoo. sir, ako po yung HR. Ako po personal ang humawak sa kanya. Nagbigay ng mga dokumento for SSS and for insurance po niya. Hindi po yan siya pinabayaan. Kung hindi siya pinabayaan, bakit po siya nandito sa amin sa TV5? Actually nga, sir, inaantay namin yan siya kasi for follow-up po yan sa kanyang check-up sa ospital. Ma'am, sabi rin ni Colonel, wag mo akong istorboy, nasa abroad ako. Recorded pa ho, ma'am. Sana man lang sinabi ni Colonel, kung pwede, tawagan mo na lang si Miss Mariel. Walang ganun, ma'am. Ang sabi, wag mo akong istorbohin. So, ma'am, pakisabi muna sa inyong mga kasamahan na dapat ang lahat ng mga SG, tinitrain nyo muna bago isalang sa duty. Sige, sir. Sineseminar at kinukuha po ng lisensya sa SOSYA. Kapag na-disgrasya ang inyong SG, tinutulungan at huwag pong iniinsulto. Opo. Masakit po yun yung sasabihin na sana sa mukha mo na lang tumama at hindi na sa paa. Dapat, ma'am, nagpapasahod kayo ng tama. 12 hours, wala raw pong bayad sa overtime yung 4 hours at below minimum wage. Yan na po ba sabi niya? Sige, mas maganda magaling sa'yo. May bayad ka ba sa overtime? 12 hours ka kamo, di ba? 12 hours po. So meron kang 4 hours overtime. May bayad ba yung 4 Wala hours? po. Nanggaling mismo sa kanya, hindi nanggaling sa akin. Alam niyo ba na may violation agad kayo doon sa DOLE? Bukod pa sa hindi kayo sumusunod sa minimum wage? Actually, sir, ina-assist naman po yan, hindi yan siya pinababayaan. Ina-assist ka naman daw. Hindi po. Okay, so ma'am, ayan, Opo, galing mismo sir. sa kanya. Nga Kasi po, ma'am, sir. kung halimbawa, inaasikaso nyo siya, binibigyan nyo lahat ng nararapat na ibigay na tulong sa kanya, wala ho siya na siya dito, hindi na siya nagpagod pumunta pa rito, ikikiyang-kiyang pa nga po dahil hirap maglakad, yung sugat niya, sariwa pa. Tumutulong naman po kami. Naantay lang po namin yung dokumento niya. Kahit sa gusto niyo po ma'am, tutulong po kayo. Opo. Dahil sasamahan po namin sila, pero dadaan po muna kami sa SOSYA para maobliga ho ang inyong agency na ibigay na rapat na tulong at bayaran po yung kanyang mga overtime pay. Sige, sir. Magandang tanghali po, Colonel, sir. Hello sir, good afternoon po Sir Rafi at sa inyo po mga tagapakinig. Bago ang lahat, sir, dapat ho lahat ng mga SG bago isinasalang sa duty, kailangan po dumaan sa masusing training, di ho ba? Tama po yon at bago nga po sila issuean din ng license, dapat meron din po silang pre-license training course at doon sa training na po yon kasama po ang pagpapamiliarize sa paggamit ng firearms po.
So dito, maliwanag na wala pong training mga SG, paki-inspection lang po itong agency na ito. Now, dito po sa dapat mabigyan ng tulong itong pobre, dadaan po kami dyan sa inyo, sir, para maobliga po itong agency, ibigay po yung narapat na tulong. Ano po, dito sa ating SG, sir? Sige po sir, at asahan po ng kung sino man po ang agreed party na ma-extend po ng SOSYA ang tulong. Sige po, tulad ng dati, kami po labis-labis po nagpapasalamat sa inyo, Colonel Brandy Usana, Deputy Director ng SOSYA, sir. Okay. Salamat din po sir. Okay na, sir. Mababayaran ka na lahat-lahat. Bibigyan mo si sir sa lunch na bibigyan. Okay, sir? Regarding po ito sa isang SD, ito nga po si Sir John, ma'am. Bali, nabaril niya po yung sarili niya during duty. Bali, andito na din po yung agency. Kayo po, ma'am, agency. Apo. Ano nangyari? Kwento mga muna. Tapos pinatayo ko yung shotgun sir, tapos pinipis ko po. Yun, or nakalabit ko ba yun? Or, kasi yung pinipis ko yun, ano na po, yung knock. Tapos pumutok, bukas yung misa. Tapos hindi ko pala na alam, tamaan na po. Okay, tanong. Nag-training ka? Hindi po. Paano mo isi-secure yung isang area? In the first place, yung basic na training, hindi mo alam. So, on your part, guard, dapat may training ka. At sa part naman ng agency, it is your responsibility to see to it na lahat ng guards ay nag-undergo ng training. So, hindi niyo po talaga na-check, ma'am? Yun kasi ma'am, actually talaga ang realidad. Lalo na pag need po talaga ng client ng guard. Kaya nga po, based dito po, lesson learned. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong mong binigay sa akin, sir. And dahil po sa sir, nakuha po na pong pera pang paggamot ko po sa pako. Si Rafi, isa po ko taga-subaybay mo at isa po ko sa mga tagaanga mo at isa ka po sa mga inidolo ko. Si Rafi, I'm salute you. Salamat po, sir. Pako na pong pera.